Hello po mga kabayan, good morning po sa inyong lahat. Magandang hapon, magandang gabi sa lahat ng mga kabayan natin nanonood sa atin all over the world. Ayan, nandito tayo ngayon sa sitio Taga-Ibo kasi binalikan po natin. Naalala niyo itong bahay na to? Ayan, dito nakatira yung mga estudyante na nakilala po natin last week. So ngayong araw po ay babalikan po natin sila para makamusta ulit at abangan ninyo kung anong surprise na nag-aantay po sa kanilang lahat. Hindi pa paano nga itong sounds, kadali lang. Hoy, Pag! Hoy, Pag! Maabukan kumpad karo! Maabukan! Sadang ako magulang. Di pala kung tubig ko. So yan po mga kababayan, dumating na sila. Hello sa inyong lahat. Hello po. Ayan, at Afternoon po. good afternoon. O dito ka ano, Angelo, tabi ka. Okay, so okay, kain muna kayong tinapay ha. Ayan, dala po namin yung pandesal. Ikaw Yoy, gusto, ay Yoy, ba't ako nag-yoyoy? Kapit ko lang turot ha. Opo. Okay, kapit lang natin ng mic. Okay. Gusto mo pandesal? Kulang pala kayo. Opo. Wala po si, mga kababayan, wala po si Angelo. Andito. Si Abigail at saka si... Angel. Okay, bakit wala si Angel? Iwan ko po. Hindi sila sumabay sa amin. Kailan pa siya absent? Kanina pa po. Pero kahapon, nandito siya. Wala kasi kahapon. Nawala rin siya kahapon. Opo. Walang pasok kahapon. Monday? Opo. Bakit walang pasok kahapon? Kasi papunta yung mga teacher dito tapos walang klase kasi pagod sila. Kung pagkahapon po, kung marami kaming estudyante, magklase sila. If wala, doon lang kami sa mid-chef po magklase. Okay, kasi malayo din yung pinanggagalingan ng mga guro, ano? Opo. So, hindi nakasabay sa inyo pag... Kailan ba kayo umuwi? Hindi po kami. Ngayon lang po kami I mean, di ba umuwi kayo sa Kapatagan Opo. nitong Friday? Opo. Tapos kailan kayo bumalik? Kanina lang? Kanina lang po. Hindi nakasabay si Angel. Si Wala Angel. po. Okay, sayang naman. Anyway, so wala po sila dito. Ano, kamusta naman kayo? Okay lang po. Nung umuwi, ito po si Ruth. Nung umuwi ka sa inyo, anong ginawa mo? Binigay ko po yung pera, yung pinapadala po yung 1,000 po. Ang binigay mo kay nanay? Opo. O ano yung naramdaman ni nanay? Masaya ba siya? Super happy po. Ano sabi niya sa'yo? Ano daw yung... Hindi kanya ba tinanong, saan galing ang pera mo? Bakit may pera Opo. ka? Bakit may pera ka? Ganun. Ano siya. Tinurungan po ako ni sa'yo po kay Kuya Pod. Sino? Yung nasa yung nasa cellphone po si Kuya, yung niya, Pugong Bihayro. Yun. Bakit napunta siya doon sa Taga-Ibo? Ang layo. Tapos ang po yung yung daanan. Sabi ko lang po, ewan ko po. Ano siya. Okay. So, ikaw naman, Angelo, binigay mo rin kay mama? Opo, tapos binalik niya po sa akin. Sabi niya po sa akin na, itago ko na lang daw po. Okay, itago na lang. Okay. Kasi itong mga ito naman, taga dito, magkakapatid dito na yan. Di ba magkakapatid kayo? Oo. Ayan. Sila, yan, tsaka to taga rito naman. So, wala lang po si Angel. Okay. Sayang, wala po si Angel. But anyway, kahit wala po siya, no? Okay lang naman. So, sino nga may cellphone sa inyo? Ako po. Hindi ko nakita yung message mo eh. Wala eh, no? Mama, itry ulit natin, ano? Okay, apat po sila na taga-Kapatagan. Okay. Napanood nyo ba yung video nyo? Opo. Yes. Sino nakapanood? Ako po. Sa cellphone nyo? Dito, nag-wifi kayo? Yes. O, ano yung pakiramdam nyo nung napanood nyo yung video nyo? Medyo nahiya, pero masaya lang. Okay, doon muna tayo sa nahiya. Bakit nahiya ka? Kasi po yung naiyak po ako.
Okay lang. Doon sa ano. Pero okay lang po. Okay. Ikaw naman, Angelo. Nung napanood mo, ano ang reaction mo? Masaya po. Masaya ka? Pinakita nyo ba sa parents nyo yung video? Yes po. Pinanood? Okay. Sige. Si Angelo, medyo mahiyain ka, ano? Mahihain ba siya mahihain talaga siya? Medyo mahihain ka. Pero sa school, okay naman siya. Hindi siya lang. mahihain. Opo. Okay. Angelo, medyo ano ha, para maging confident ka. Okay? Yes. Wag ka lagi nakatungo. Okay? Pag kinakausap ka, yan, ganyan. Para maturuan ka namin. Okay? Yes. Yes po. Naalala ko talaga sa iyo si Yoyoy. No? Okay. Dahil wala si Angel, so kayo lamang ang naririto ngayon. Meron lang akong ibabalita sa inyo, no? Opo. Okay, bukod sa ako na yung magpapadala ng inyong kumbaga kahit konting tulong para sa inyong monthly allowance, no? Na ipapadala ko through GCash sa kanila po. Merong nagpadala para sa inyo. Po. Okay? Ito. Pasasalamatan lang natin itong mga nagpadala po ng tulong para po sa kanila. Mula nung mapanood po nila yung ating video. Okay? Maraming salamat po. Ayan. Kay MSC ng North Ontario, Canada na nagpadala po ng 5,193.75. At kay Nyomeman, ayan, ito po isa sa mga sponsor na rin natin na naging tumutulong sa pagpapaaral po. Siya po yung sponsor natin kay Diana Rose. Pero, nagpadala sila ng tulong para sa inyo na nagkakahalaga ng 5,208 pesos. Okay, so ang total nito ay 10,491.75. Okay? So, ito ay ibibigay ko sa inyo para daw pambili nyo ng mga pagkain ninyo since nandito kayo. Okay? So, itong pera na ito na ibibigay ko sa inyo ay hindi nyo ibibigay sa parents nyo na, ha? Opo. Kasi yung mga parents nyo, para ma-explain ko lang mabuti, di ba? Kasi yung mga parents nyo, kaya nandun naghahanap buhay para may padala sa inyo. So, itong perang ibibigay ko na ito sa inyo ngayon, ito na yung para sa inyo. Para yung mga parents nyo, hindi na naghanap buhay doon. Ganon din naman yun eh. Diba? Tinan mo yung kay Angelo, binalik din. Kasi mahal siya ng parents niya. Gusto niyang matulungan pa rin yung anak niya para mayroong paggagamit dito. No? So, wag nyo na muna isipin yung parents nyo doon. Isipin nyo yung naririto kayo. Diba? Kasi mahirap kapag kayo pumapasok na walang laman na pumapasok sa tiyan ninyo. I mean, walang pagkain. Opo. Tama ba ako? No? Okay? Kaya ibibigay ko ito sa inyo. So, syempre, hahatian natin dito si Angela. Si Angel, wala lang siya dito ngayon. Pero, kasama rin siya doon sa mahatian natin. Okay? Naintindihan niyo ba ako? Opo. Okay. Ito ay 10,491.75. So, kayo na yung bahalang maghati-hati sa bawat isa. Okay, pero unahin nyo palagi, dapat lagi kayong mayroong bigas. Diba? Pang-ulam nyo dito. No? So, yun lang naman. No? Para at least ay mababudget nyo yung pera at para sa inyo. No? Okay, ito po mga bata na ito, ay wala pa po silang, kumbaga, ako pa lang yung nagpo-provide, no? Bukod dito sa pinadala ng ating mga sponsor, ako pa lang po yung nagpo-provide para sa kanilang monthly, no? So, ngayon, ito ay para sa inyong lahat. So, wala pa po sila talagang isang nag-i-sponsor sa bawat isa. No? Pero, sa isa sa inyo, wala lang po si Angel at saka si Abigail yung kasama nyong hahatian. Diba? Si Angel at si Abigail yung wala. Si Angel ay meron po sa kanyang nag-pick. Ibig sabihin, merong nag-sponsor sa kanya. Okay? So, siya ay makakatanggap ng monthly allowance. Depende kung magkano yung ibibigay ng ating sponsor. Pero ngayon, may nagpadala na sa kanya ng 3,000 pesos. Galing po yun kay Ma'am MJ Angeles. Ayan. Na willing suportahan ang pang-allowance para sa pag-aaral po ni Angel.
At kaya lang, wala po siya ngayon. Pipirmahan niya sana yung contract sa PBT scholarship. Wala po dito. Kaya, ipagpapaliban natin yung pagpirma. Pero at least, malaman lang ninyong mga kasamahan niya. Para maging, inspirasyon din, no? At magkaroon kayo ng, kasiyahan. Kahit Opo. sa bawat isa sa inyo, mayroong napili na magiging scholar. Although mayroon naman na kayong matatanggap sa akin na monthly allowance na ipapadala ko sa inyo, mas malaking tulong din yung mayroong nag-pick na allowance. Diba? Pero sabi ko nga, hindi lang naman dun yun natatapos. Malay nyo naman, mayroon ding mag-pick up para sa inyo. Okay? So, itong 10,491.75, ibibigay ko ito sa inyo ngayon. Kayo na ang bahalang maghati-hati. No? Okay? Basta ipaglaanan ninyo yung pagkain palagi. Opo. Dahil meron naman pong tindahan dito. Okay? Yes po. Tapos, alam kong mababudget nyo ito dahil matitipid naman kayo. Kailangan, mabudget ninyo ng maayos para yung mga kailangan yung bilhin pati sa project nyo, mapipili nyo. Naintindihan nyo ko? Opo. Okay. Naibigay na ba ang mga card nyo? Wala pa. Wala pa po. Wala pa. Okay. Sige. Napakatahimik ni Kuya. Seryoso ang kanyang face ngayon. Okay. O, ito ha. Ibibigay ko ito sa inyo dahil para naman talaga ito sa inyo. Kayo na ang bahala. Pero si Ate Ruth ang pag-anuhin ko ha. Dahil siya ang ating pinag-iingatan ng ating yaman. Okay. Ito. Hawakan mo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,491.75. 500 na yan. Okay? Opo. So, lilinawin ko lang again. Ang perang yan ay paghahati-hatian ninyo. Kasama yung wala dito, si Angel at saka si Abigail. Abigail. Okay? O, paghahati-hatian nyo ha. Opo. Okay, pero kahit wala dito yung mga yon, magsasama ang loob nyo kung siya lamang yung mayroong sponsor, ha? Yes po. Kumbaga siya yung napili. Depende kasi yun doon sa nagustuhan siya ng ating sponsor. Kaya siya yung napili. Ako po, si Rose, nag-aaral po dito sa sitio Taga-Ibon National High School. Doon po ako galing sa Kapatagan. Nag-aaral po ko kasi po gusto ko talagang makapagtapos ng pag-aaral. Kahit na malayo, maano yung daan, pero kakayanin ko po para sa kinabukasan ko po at sa mga pamilya ko po. Sometimes, yung isang araw, wala akong baon, pero gusto kong mag-aral. Mabuti nga po, meron si Angelo. At saka tinulungan niyo po ako para may pagkain. Sinama niya po ako. Ayun po, nakapag-aral na po ako. Well, gustong-gusto ko po makapagtapos ng pag-aaral ko po. Kaya nagsusumika po ako kahit na mahirap, pero kakayanin ko po para lang naman yun sa kinabukasan ko. Kahit na may sakit yung tatay ko, yung mama ko, okay lang po. Basta, kakayanin ko po kahit na mahirap. At saka, kaya pa naman yung mga pamilya ko eh. Kaya, mas lalo pong gagalingan para sa kanila. Yan, siya po si Ruth, last time, nung nakausap po natin siya, ang sabi niya po sa amin ay gusto niyang maging Teacher. okay, bakit teacher nga yung gusto mo? Ayaw mong magpulis, ayaw mong mag-ibang kurso. Kasi po, para naman pong matulungan ko po yung mga kapatid or ibang mga bata na marunong magbasa, marunong magsulat, ganun po. At saka, matulungan ko po marunong magbasa yung mga katutubo ko po. Okay. Alam niyo, ang galing niyang magtagalog. Isa sa mga napansin ko sa iyo, nung mga kausap ko kayong lahat, ikaw yung magaling magtagalog. Opo, thank you. Paano ka natuto yung pagtatagalog mo? Paano mo natutunan na fluent ka sa pagtatagalog? Kasi minsan, pag kami kinakausap ko yung mga bata, mayroong interval, parang naglo-loading. Pero ikaw, dire-diretso, paano mo napaigi yung pagtatagalog?
Yung ano po, pag nag-aral po kasi ako, nakikinig po talaga ako pag subject Pilipino na po. Nakikinig po ako talaga sa teacher at saka minsan ako lang isa, magpa-practice po talaga ako magtatagalog or kahit na ako lang isa. Po. Paano mo pinapractice yung sarili mo pagtatagalog? Magsasalita lang po ako ng kahit ako lang po. Sige nga, sample nga. Halimbawa, nakatayo ka dyan. Anong ginagawa mo? Ano ba? Example pa nga. Ano po, bestie, anong gawin mo ngayon? Wala. Ano lang po ako. Bakit nakangiti ka? Wala lang kasi, may nakasalubong lang kasi akong, ang cute na lalaki. Ha? Ano? Yun lang, nakakingiti ka na agad. Ang gwapo niya kasi, bestie. Ikaw naman, yung gwapo lang yun. Tapos, ganun na, nakangiti ka na agad. Ikaw naman, bestie. Ganun lang po. Okay. Parang ganun lang. Hindi po totoo, it's an action. Parang pinag-aaralan niya lang sa sarili niya na magaling paano siya matuto na maayos na pagtataga. Ang galing mo, ha? Thank you. Kasi yun yung ako nagpapasalamat ako mismo sa iyo. Kasi hindi ako nahirapan na bukod sa yun ngayon, kailangan namin ng translator usually. Bisaya, okay naman, naintindihan ko. Kaya lang, syempre, thankful ako kasi syempre, marunong ka na magtagalog. Mas mabilis natin na, lalo yung nanonood sa atin, mas naintindihan nila yung ating sinasabi. Okay, nitong umuwi ka sa inyo, di ba? Umuwi ka sa inyo. Opo. At kayo naglalakad sabay-sabay. Okay, napag-usapan nyo ba nung umuwi kayo na yung tungkol sa nangyari sa atin before? Dito Opo. na pumunta kami. Opo. Ano ang napag-usapan nyo? Yung lang po, yung sumagot si Angelo na tinanong ko siya, bakit siya nahihiya? Nahihiya daw siya kasi hindi daw siya sanay. Okay. Ganon. Bakit naman? Nahihiya talaga ako, hindi ko alam sa sarili ko. Sabi ni Angelo. Okay. So yun talaga yung ni Angelo, medyo mahihiyain po siya. Opo. Okay, ikaw ba hindi ka naiinggit sa mga klase mo na mayroong cellphone? Minsan, pero okay lang naman. Kasi kung pipilitin kung gusto mag-cellphone, walang-wala naman yung pamilya ko. Kaya okay na lang po sa akin. Soon, makakamit ko rin yan. Soon. Minsan ba tinanong mo sa parents mo, Nay, kailangan ko ng cellphone? Gusto kong itanong pero hindi ko maano eh. Hindi mo kaya? Opo. Ano yung Kasi, pumipigil sa'yo? Bakit hindi mo maitanong-tanong sa nanay o sa tatay mo at sa nanay mo? yung ano ko po, yung mga utak ko po, wag na lang kasi, yung family ko po kasi, anong tawag doon, maawa ako sa family ko kasi wala-walang Okay. kasi. Kung tatanungin ko po sila, alam ko na yung sagot na, anak naman wala naman tayong pera pambili ng ganyan. Ang mahal kasi, ganon, alam ko na yun, pero gusto kong tanong, pero wag na lang, baka, kasi alam ko na yung sagot nila. Kumbaga, Opo. medyo na ka rin sa rejection kumbaga. Opo. Wala na. Pero, syempre, ikaw ay teenager na. Ano nang gusto mo? Cellphone o yung pag-aaral mo? Siyempre po, pag-aaral po ko po. Okay. Bakit naman hindi mo pinili yung cellphone? Kasi po, kung meron naman akong cellphone, baka, ma-addict ako, ganon. Pero, kadalasan mga kabataan ngayon, merong cellphone na, merong hindi na sila makagawa ng magawaing bahay. Ganon po, makalimot na nila na para mag-study, ganon. Pero, yung iba lang po. Pero yung mga katulad nila, na Angelo, ganon, focus po talaga siya sa pag-aaral. Okay, nasabi mo Opo. sa amin last time, ikaw ay top 1 or top 2? Opo. Last year yon. Sa grade 7, grade 6, ewan ko po kung top 1. Pero doon sa Alon, top 1 po talaga ako. Sa grade 7, pagka grade 7 Sa Alon ka ko. nag-aral? Opo. Yung elementary doon? Sa taas? Doon sa, Oo, sa Sitio Alon? opo. Doon ka nag-aral? Opo, sa grade 7 high school. May high school na ba doon? Opo. Integrated school. Integrated, oo. Sa Sitio Alon. Opo. Saan ka tumutuloy doon? Sa sa tita ko po. Okay. So, hindi ka pa namin nakita o doon ka. Di ba may waterfalls doon sa may
Opo. Sa may kalye? Opo. Nakaligo ka na doon? Opo. Doon kami nagaligo. Ah, okay. Medyo malayo na po. Sitio Alon, from sitio ni na Edito paakyat. Ano po? Kung saan kami nag-taping ng teleserye natin noon. Ni Ninita at saka ni Sir Ariel. Okay. So ngayon, syempre, alam ko yung pakiramdam mo rin kanina habang, syempre kahit hindi mo sabihin sa akin, nung nakaupo ka doon, si Angel ay may nag-pick na sponsor, no? Po. Ano yung naramdaman mo? Masaya lang po ako para sa kanya po. Pero, Okay lang. Wala okay naman. naman. Opo. Pero may pumasok ba sa isip mo na sana mayroon din sa akin? Opo. Okay. Alam kong nahihirapan ka sa pambaon, sa araw-araw, lalo na nga at matatanda na ka mo yung parents mo, may sakit pa yung papa mo. Opo. Papaano mo, pagka-graduate mo ng grade 12, at hindi mo, kumbaga, walang mag-sponsor o walang tumulong sa'yo, hindi kaya ng parents mo, magka-college ka pero hindi ka makakapag-college, ano yung gagawin mo? Actually po, para nga po sa akin, pag grade 12, mag-graduate po ako. Kung wala talaga, magtatrabaho na lang ako, mag-iipon po ako para lang makapag-school sa first year college po. Okay. Anong trabaho ang papasukin mo after ng grade 12 mo? Depende kung ano makita ko po. Para makapag-ipon lang po ako. Okay. Gustong-gusto mo talagang makatapos? Opo. Okay. Bukod sa gustong-gusto mong makatapos, ano pa yung pangarap mo sa sarili mo? Ano yung nakikita mo in the next 10 years sa buhay mo? Kapag tapos po ng pag-aral at saka para makaangat po kami ng aming sitwasyon, mabigyan ko po sila mama ng magandang kinabukasan, yung mga kapatid ko, saka rin po kami ng magandang bahay. Ganon lang po. Gusto mo ng magandang bahay? Opo. Okay, kung bibigyan ka ng sa bago minawa na yung buhay mo, saan ka titira? Sa Kapatagan pa rin? O lalayo ka na sa Kapatagan? Sa Kapatagan lang po. Kasi doon kami nag-anay. Doon ka lumaki? Opo. Gaano ka-importante sa iyo yung pinanggalingan mo? 100% po. Kasi doon kami kasi kung doon kami lumaki at doon lang kami mamatay. Ganon. Ganon lang po. Habang buhay na lang po. Doon lang po kami. Kasi mahal namin yung yung street yung namin city. Lugar namin. Ganon. So, hindi mo siya kayang iwanan? Kahit, Opo. Okay. Kung halimbawa, may kumuha sa iyo at dinala ka sa malayo, kaya mong tiisin ng pamilya mo na hindi makita ng 4 na taon? Okay lang naman po. Kaya po. Bakit kaya? Kasi para naman sa akin yun eh. Para lang makapagtapos ako ng pag-aral. At saka, hindi naman makikita ko naman sila sa huli. Okay. Kung ikaw, bilang dahil katutubo ka, naranasan mo na itong buhay, mahirap ang buhay ninyo, bilang isang katutubo, ano yung kasi di ba may Tagalog, may Bisaya, na nakapag-aral lang maayos. Ikaw bilang isang katutubo, ano yung pakiramdam mo na bakit sila ganito, bakit kami hindi? Actually, naramdaman po ko, meron din po akong nararamdaman ng ganyan. Bakit mayaman sila, ganito lang kami, saka okay lang naman po. Kasi yan talaga binigyan ni Lord. Tama, okay. Ano yung gusto mong sabihin o payo sa mga batang katutubong katulad mo na nag-aaral ngayon na kahit na napakahirap, yung iba nag-stop, ano yung gusto mong sabihin sa kanila? Sana po hindi sila sana pagbutihin nila yung pag-aaral nila, wag sila puro gala and tsaka yung dapat hindi sila pagbutihin nilang pag-aaral nilang mabuti para mag-graduate sila at para naman mabigyan nila para masuklian nila yung mga pamilya nila ng yung pamilya nila sila yung nagpalaki sa kanila at saka pagkatapos nila pag-graduate dapat naman sila naman yung mag-alaga sa kanila. Opo. Ikaw.
So, alagaan mo ang parents mo. Opo. Oo. Hindi mo iiwanan yung parents mo kahit naging maunlad ka na. Hindi po. Okay, tama. At ito last. Sa mga katutubong maagang nag-aasawa, ano yung gusto mong sabihin sa kanila? Hindi naman po nila masisisi kasi po kahit desisyon naman nila at saka sana pinag-isipan nila kung dapat mahirap talaga pag may asawa na. Tsaka hindi naman nila masisisi dahil hindi naman sila nagdesisyon. Yung mga family naman nila magdesisyon. Kaya gano'n na lang. Okay, pero hindi ka pabor sa batang maaga nag-aasawa? Okay. Ngayon na nag-aaral ka na dito, sa tingin mo, ikaw ba ay magiging top 1 o top 2? Sa tingin ko po hindi. Nasa top 2 lang po ako. Kasi may mas pa sa akin. Mas magaling. Opo. Pero mas galingan ko po kasi para lang naman yun sa mga family ko para lang ma-proud nila na nagsusumikap sila na may baon ako tig 20 ng isang linggo, ganon. Tapos pagbutihan po talaga ako yung pag-aaral ko para masuklian ko po sila. Okay. Nasabi mo yung last week, nasabi mo na sa akin yung tagbe 20, yung pinipigay sa yung kada isang semana, ibig sabihin isang linggo, 20 pesos o dun sa 5 araw na pasok, 5, 10, 15, 20, that is 5 pesos isang araw. 5 pesos, the time, it was my time. 5 pesos ang baon ko, 1997 to 2001. Nung ako ay nag-graduate ng high school, 5 piso mula first year hanggang fourth year. 5 piso. Yung mga panahon namin, anong taon na ngayon? That over 24 years ago. 5 piso pa rin yung baon niya. Paano mo pinagkakasya yung 5 piso na yun, Ruth? Paano mo siya pinagkakasya? Yung magtitipid lang po ako. Kung wala kaming ulam, magtanong-tanong po ako ng mga kasama ko. Hanggat meron ba kayong 5? Hanggat meron naman, sige tayo ba? Bibili tayo ng bulad or yung mga pansit canton, ganon. Yung tag-ano. Okay. Hirap, no? Imagine yung mga kumain ng 20 pesos. Halos barya na lang po talaga yung 20 pesos. Pero hanga ako sa'yo, Ruth. Ang galing mo. And ang galing niya pong magtagalog. Isa sa mga estudyante na nakitaan ko na magagaling magtagalog si Ruth. Katulad siya nila Russell na ang gagaling magtagalog. Which is bihira. Pero dahil sa galing pong mag-aral yan, kaya nakukuha niya po ng tama. Salamat. Opo. Thank you, Ruth, ha? Okay? Opo. At mag-aaral kang mabuti. Opo. Para at least mabago mo man yung buhay mo. Wala mang sponsor. Basta't nandito lang ako hanggang kaya ko pa kayo suportahan. Tutulungan ka kayo para may pambaon kayo. At hindi masayang yung araw na habang kayo nag-aaral. Sana maging malakas pa ako para masuportahan natin. At kung hindi man yung hanggang doon lang, mapagtuloy natin. Para ang mga batang katulad nito na masisipag mag-aral ay mapagtagumpayan yung hamon sa buhay. Kasi hanggang hindi po nababago yung kanilang pamumuhay, hanggang hindi nila nararating yung tamang edukasyon para sa kanila, hindi po mababago yung buhay po nila dito sa bundok. No? At ayoko na sana dumating yung panahon na pagtanda ko, nasa 60 years old na ako, nagretiro na ako sa pagbablog, ay makita ko yung mga batang katutubo na kung bumalik man ako dito sa lugar na ito, maayos na lahat ang daan, nakapag-aral na lahat, kahit paano may mga hanap buhay na. At yung mga batang ating natulungan nun ay mayroon ng magandang kinabukasan. Iiwan ko po yung galing kay ate na para po kay ha? Angel. Kay Angel, ha? Okay. Bibigyan natin yung para kay Angel. Na galing po kay Ma'am MJ Angeles. Bigay mo to dun, ha? Opo. That is 3,000 para sa kanya to, ha? Opo. Okay? Ayan. Marami pong salamat.
Thank you po kay Ma'am MJ Angeles at kay North Ontario kay Anada at kay Ma'am Antonio Mayman. Maraming pong salamat sa inyo. Okay, God bless you all. Maraming salamat again. Mag-aaral kayong mabuti ha. Sige po at kami aalis na para makapasok na rin po ang mga bata sa kanilang paaralan. God bless you all. Bye-bye tayo. Bye-bye.